Gustong imbitahan ng ilang kongresista si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kaugnay sa Gentleman's Agreement. Sang-ayon naman ng National Security Council na imbestigahan ng umunay wiretapping ng Chinese Embassy sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Call on Vice Chair. No show ang ni isang opisyal ng Administrasyong Duterte sa pagdinig ng Kamara kanina tungkol sa umano'y Gentleman's Agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kabilang sa mga pinadalhan ng imbitasyon sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero tanging si Medialdea lang ang nakapagpadala ng kinatawan. May sulat din siya para ipaliwanag na may nauna na siyang commitment. Ang hindi pagdalo ng mga dating opisyal, ikinadismaya ng mga mambabatas. At huwag silang umiwas sa usapin na ito dahil isang malaking isang malaking usapin lalong-lalo na patungkol sa ating soberanya at national territory. If it needs to be, then we will use our powers under the Constitution to compel them to come here. Nagbaba na ng show cause order ang komite para pagpaliwanagin sina Esperon at Lorenzana kung bakit hindi sila sumipot. Dahil naman dito, gusto na ring imbitahan ng ilang kongresista sa pagdinig si mismong dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ang kanyang dating mga tagapagsalita na sina Salvador Panelo at Harry Roque. Samantala, suportado ng National Security Council ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang sinasabing wiretapping ng Chinese Embassy sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kung totoo man na meron nga alleged wiretapping, this is a violation of Philippine laws. No? And hindi po maganda na yung mga bisita natin sa ating bansa na siyang mga diplomats, they're guests of the Philippine government, ay di umano, ay lumalabag sa mga batas ng Pilipinas. So, importante po para sa ating bansa na malaman natin ang punot dulo nitong sinasabing alleged wiretapping kasi mismong Chinese Embassy ang nagpalabas nito. Matatandaang sinabi ng Chinese Embassy na may hawak silang audio recording ng naging pag-uusap nila kay AFP Western Command Vice Admiral Alberto Carlos tungkol sa umano'y bagong modelo ng kasunduan na may kaugnayan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nitong Sabado nang alisin bilang commander ng Western Command si Carlos, ipinalit sa kanya si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Paglilinaw ng AFP, hindi pinalitan si Carlos dahil sa kinasasangkutan niyang issue. Kailangan lang daw talaga ng full-time leader ng Westcom para maipagpatuloy ang mga gawain nito. Matatandaang nag-leave si Carlos sa gitna ng issue sa umano'y bagong kasunduan ng Pilipinas at China. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.